Happy New Year, Leo! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng mystical cards at saka ng angel number mo. Kukuha ko ng 3 or 4 na cards para sa mystical cards at saka 2 angel number. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Leo? Ayan, kunin ko na ito. Ayun, 4 pala. Princess of Autumn. Ang ibig sabihin ng card na ito ay merong happy news patungkol sa karir mo, scholarship o kaya promotion. Ano man ang sitwasyon mo, kailangan magpatuloy. The Sun. Ito naman yung pagpapasalamat sa mga blessings na dumarating sa buhay mo at saka yung mga pinaplano mo ay nagkakaroon ng katuparan. Ace of Autumn. May masayang pagbabago patungkol sa karir mo. At saka yung hindi inaasahan na dating ng financial. Itong The Hermit, ang ibig sabihin, ito yung panahon na magkaroon ng spiritual growth. At saka, yung magpahinga ka naman. Dahil sa maraming nangyari sa buhay mo patungkol sa emosyon, sa career or business. Ito na yung time para mag-relax. Alamin naman natin ang angel number mo. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ang mga cards mo patungkol lahat sa career. Maybe ang ilan sa inyo, ito yung naging focus mo sa taong ito, 2023. Nine. A certain part of your life is ending and it's time to let go. May pagbabagong mangyayari sa buhay mo. One. Take this as a sign that your thoughts and wishes will come true. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang major lesson sa 2023 na makakatulong sa taong 2024. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang mga cards mo ay 9 of Swords, Queen of Wands, at 6 of Swords. Alam nyo minsan guys, yung sitwasyon na tingin mong hindi nakakabuti sa'yo, yun pa yung nagbibigay ng tamang landas sa buhay mo, kaya nangyayari. Ipinapaunawa na sa bawat problem na dumarating sa buhay mo, merong solusyon. Kailangan maging determinado, magtiwala sa sarili at saka ipaglaban kung ano yung nararapat. At tama ang ginagawa mo na itong major lesson na nangyari sa'yo sa 2023 ay mas pinipili mo yung healing pero nasa mabagal na proseso. Pero at least, gumagawa ka ng paraan para sa ikakabuti mo. Ang ilan sa inyo sa career, kung nawalan ka ng trabaho, huwag kang mawalan ng pag-asa. I-kondisyon mo muna yung sarili mo kasi ang ilan sa inyo mukhang nai-stress ka na dahil sa iba't ibang sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Ang ilan sa inyo, ikaw mismo yung umalis sa trabaho mo. May posibilidad na nabubuli ka kasi, walang teamwork sa trabaho, or hindi ka na talaga masaya.
Ang ilan naman, pipiliin mo na magtrabaho sa ibang bansa. Ang ilan kasi sa inyo, meron kang dream job. Kumbaga yung trabaho mo, ginawa mo lang yun na experience. Sa mga single, ang ilan sa inyo broken-hearted ka. Meron ka magiging kaibigan sa umpisa lang, pero magkakaroon din kayo ng relasyon. Isa siya sa makakatulong para mapabilis yung healing mo. Sa mga nasa relationship, meron ka talagang relasyon na pinapangarap, pero hindi ito yung nangyayari sa relasyon nyo. Ipinapaunawa sa'yo ng mga cards na yung pakikipag-communicate sa kung ano yung gusto mong mangyari sa relasyon, yun yung magiging paraan para maging healthy ang relasyon nyo ng person mo. At saka ang advice pa, makakatulong sa relasyon nyo, yung meron kayong pinupuntahan na lugar na kayong dalawa lang or buong pamilya. Para mas lalong mapagtibay ang relasyon at ang goal ay maging isa. Ito naman yung mga cards para sa dapat bigyang pansin. King of Cups, Ten of Swords, at the Lovers. Sa cards na ito, merong person na family friend or kilala na talaga ng magulang mo or ng family. Pero kailangan mo nang tapusin yung connection sa kanya. Maganda sana yung connection nyo. Kaya lang, kailangan mong mamili. Kasi meron kang desisyon na dapat gawin na makakapagpasakit sa damdamin mo. At saka binibigyan ka ng advice sa mga cards na kung pipili ka ng relasyon, kailangan nasa tama. At saka kapag pinagkakatiwalaan ka ng kaibigan mo or ng person, huwag mong sayangin. Sa financial, ang advice ng mga cards, hindi lahat itutulong mo. Kasi nangunguna yung emosyon kesa sa mag-iisip ka muna kung dapat ba magbibigay ako or sakto lang yung ibibigay ko. Sa mga cards na ito, hindi ka naman naghahanap ng kapalit kasi matulungin ka talaga. Kaya lang hindi nakakabuti yung sobra. Paano kung ikaw naman yung nangailangan? Kailangan mong mag-ipon kasi merong oportunidad na darating na mas higit na matutulungan ka sa financial. Sa mga single, may potential person na makakausap ka na unti-unting madedevelop sa iyo. Kaya lang ang ilan sa inyo, hindi ka na nagtitiwala pa. Sa ngayon kasi nga healing ka pa lang. Pero unti-unti madedevelop ka din dun sa person. Hindi ka na niya pakakawalan. Gusto ka talaga Sa mga nasa relationship naman, hindi ganun kadali ang relasyon niyo ng person mo. Kahit na may tutol, pipiliin mo pa rin siya. Magkakaroon ng iba't ibang problema ang relasyon niyo ng person mo. May ups and downs, pero pipiliin niyo pa rin na magsama. Ang ilan kasi sa inyo humihina ka kapag sinusuyo ka ng person mo. Pero okay lang yun kasi makakabuti naman yan sa family nyo at saka person mo naman siya. Lalo na't ang ilan sa inyo, mature ka sa relationship, mas pinipili mo yung loving at payapa na relasyon. Ten of Wands, Nine of Cups, at Knight of Swords. Ito naman yung goals na dapat gawin or ipagpatuloy sa 2024. Sa mga cards na ito ipinapakita ng ilan sa inyo napaka-responsable mo kahit mag-isa ka lang na nagpupursige sa buhay or inaasahan. At saka itong pagpupursige mo na kahit maraming challenges na dumarating sa buhay mo ay may magandang resulta kasi nakatayo
3 cards ka na yung pangarap mo ay matutupad. At saka nakadalawang cards ka na kung ano yung gusto mong ipaglaban at tama, yun yung ipagpatuloy mo. At anuman ang problema na kinakaharap mo, kasi ang ilan sa inyo, ikaw yung nagsosolve ng problem ng iba. Masasabi mo naman yan ng maayos at saka payapa sa magulo na sitwasyon. Lalo na ngayon, holiday, maraming nagkukumpulan na mauuwi sa debate. Ang ilan sa inyo sa health, dahil nga stress ka, mabilis kang kapitan ng sakit or disease. Pero 2 cards na yung nagsasabi na magkakaroon ka rin ng recovery. Sa mga single, may potential person kang nagugustuhan, pero hayaan mo siya na makapag-decide kung makikipagrelasyon ba sa'yo or hindi. I-enjoy niyo yung magkasama kayo. Pero, habang ikaw iba yung gusto mo, may ibang person naman na nagkakagusto sa iyo. Ang ilan na nasa relationship, nagkaroon ng iba't ibang problema ang relasyon nyo, pero hindi mo to kayang tapusin. Nagkaroon ng pag-uusap, at saka naging kalma ang sitwasyon. Pareho na kayo ng goal, at saka parehong satisfied sa relasyon. Itong King of Pentacles naman na additional card, ang ibig sabihin ay marami ka nang na-experience sa buhay. Kaya alam mo na kung paano harapin yung mga problemang dumarating sa iyo. Pinapakita rin na pinoprotektahan mo at saka yung sinisigurado na secure ang relasyon or pamilya. Itong King of Wands, kapag may problem ka or may nakikita ka online, huwag mong isipin na mas lamang sila. Mas dapat mong bigyan ng pansin yung tagumpay na nangyayari sa buhay mo kaysa sa kung ano yung nangyayari sa iba. Itong Page of Swords, merong 2 oportunidad na darating sa buhay mo. Humingi ka ng opinyon ng iba para magkaroon ka pa ng ibang idea. At saka huwag ka masyadong mag-worry kasi tamang direksyon ang tinatahak mo.